Guys, may first order na tayo. Ang nakuha natin is from DoorDash. It's a McDonald's order. It's a 0.9 miles. It's $7. Pick upin natin. Let's go. Yeah, 856. Thank you. It's gonna be 88. Kuha na natin yung order. Pupunta na tayo sa customer. But first, message muna natin siya na na-receive na natin and on the way na tayo. Pakit tayo sa kanyang unit. Third floor siya. I'm sorry pero hindi ko pwedeng sabihin yung details including the name, the unit number kasi privacy yun. Isa yun sa mga pinirmahan para ka ma-approve sa gig na ito. Kailangan hindi mo ikalat yung kanilang personal information. So lapag lang natin ito doon sa taas, tapos balitaan ko kayo. Sana may makuha pa tayo. Let's go. You too, thanks. At babalik tayo doon sa pinanggalingan natin dahil doon ang hotspot o doon. So guys, minakuha na tayo second order. It's Chipotle. It says $6 for 0.3 miles. Napapansin ko talaga si Uber Eats. Anyway, si Uber Eats pala to. Most of the time, pag nakakakuha ko sa kanya, is either maganda talaga ang bigay or nagtataas pa yung tip. So, kung pwede lang talaga, puro Uber Eats lang. Kaya lang, mas marami rin talagang order ang natatanggap ko kay DoorDash. Yun lang ang disadvantage. Maganda si Uber Eats in terms of bigayan ng base fare tsaka ng tip, pero mas marami namang bigay na order si DoorDash. Tara, samahan nyo ako, nandito na ako, pick upin natin. Let's go. So hindi pa ready yung kanyang order. Wait natin siya ng sabi nung usap natin sa 2 minutes pa daw. So guys, ito na, pick up na natin. Wala pang 2 minutes. Pagka-off ko nung camera, tinawag na ako, ready na ng order. Puntaan na natin si customer. Tara! Ganito guys ang ginagawa ko. Kung halimbawang stoplight, kailangan natin, syempre, kailangan nating sundin yung stoplight. Chillax lang, talagang hindi ako nagmamadali. Though, mas maganda yung opportunity pagka mas marami kang or mabilis ka kasi the tendency is mas marami kang makukuha ang order. Pero gaya nga ng sabi ko, here in California may Prop 22 na binabayaran, kinocompensate ka ng per minute na takbo mo. So kung halimbawa man naghihintay ka sa mga stoplight na ganyan, okay lang kasi compensated naman, plus safe ka pa. You will not worry, di ba? Kung halimbawang magmamadali ka, iisip mo is yung takbo, baka kung ano pang nangyari sa atin. At least ito, safe tayo. Iniisip lang natin is makadeliver, hindi na natin kailangan magmadali. Na-hand over na natin yung pagkain. Actually, akala ko banda siya doon. Hindi ko masyado nakita yung address, pero naghihintay na pala si customer dito. Then again, yung pinakamaganda, customer naghihintay sa'yo sa lobby or sa labas. I-hand over mo na lang. So napakadali nung delivery natin na yun. That is a $6 for 0.3 miles Uber Eats. Wait pa natin, baka meron pa. Guys, may third order tayo. It's from Tender Greens. It's a 0.7 miles. DoorDash ito, $5.67. So malapit lang Tender Greens. Nandyan lang, puntaan na natin. Tara. In Tender Greens, sabi may potential daw na mag-tip yung customer na mas mataas. So handle with care daw yung order. Lagi naman natin ginagawa yun. Pero tingnan natin kung totoo nga. Pick upin natin yung order. Hintay pa natin yung order, hindi pa siya ready. Siguro a few minutes pa siya bago matapos. Pero anyway,
okay lang. Receive order, papunta na tayo sa customer, na-text na rin natin, na-receive na natin, and on our way na tayo sa kanya. Everything is perfect, nag-reply siya. Yun lang, ang ganda kasi ng mga ganon, yung nagre-reply yung customer, na napapaalam mo sa kanila, parang syempre additional yun, customer service yun, na eto yung order nyo po, hindi pa po tapos, ginagawa pa nila para alam din nila, di ba, kung ano yung nangyayari, no, real time. Kasi ikaw ang magdi-deliver, of course kailangan malaman nila nasaan ka na ba, papunta ka na ba, nagwe-wait ka pa ba sa store, ikaw ba yung nakakuha. Yun yung mga ginagawa natin papunta na tayo. Ito yung map, check natin kung saan, and tara. Sabi 3 minutes na lang tayo, 0.5 miles, dadaan ulit tayo dito sa Hollywood Boulevard. So nandito yung mga famous attraction dito sa Hollywood. So sabi niya, iwan lang daw natin dito sa front desk, dito sa Black Rock. So ayan, naiwan na natin. Okay na, let's go. So na-drop na natin yung order. Iniwan lang natin siya sa front desk. May rack doon. Sabi niya doon na lang daw iiwan. I think hindi allowed umakyat sa mga rooms. So kaya pinaiwan na lang doon. Anyway, mas maganda for us, deliveries, na ganun yung mangyari. Iniwan lang namin doon. Minessage ko siya. Minessage siya ng DoorDash na nandun na yun, na-complete na yung item or na-complete na yung delivery. Balik tayo sa pinanggalingan natin. Sana makakuha pa tayo. Hi, may nakuha ulit tayong last order, tingin ko, sa Body Energy Club, Hollywood and Vine. It is a point 3 miles lang, $6. Puntahan na natin. Let's go. So ito yung store, nasa likod ko. Pick upin na natin yung order sa point 3 miles for $6.25. Tara. Hi. Is it here for the pickup? Sorry, the first time here. John? For John H? Yes. Appreciate it. Thank you. So, ito na yung order niya. Sakto na pick up na natin. Ready na siya. Punta na tayo sa customer. Let's go. Deliver ko na po yung last order natin. I think doon ko na po tatapusin ang ating DoorDash and Uber Eats delivery. And ito total ko po at papakita ko po sa inyo later. Pag uwi ko ba ay total. Siyempre pag in-edit natin kung natin kung magkano. Total ko kung magkano kinita natin. Thank you.